Ayun po mga ka-business, yung ating vlog ngayon ay patungkol ito kay Kuya Bong. Gawa ng ilang araw na siyang hindi pumapasok at medyo nakakapag-alala na rin po mga ka-business, dahil si Ate Ninette kanina tumawag kay Mrs. Ka-business at nabanggit nga po na parang hindi na nakikita yata yung bike ni Kuya Bong. Bay, pasuyo nga ako, bay, silipin mo yung loob kung nandyan yung bike. Nandito tayo sa bahay ni Kuya Bong po mga business. Ha? Silipin natin yung mga alagang baboy mga business. Kawawa naman ito kung hindi ito naasikaso. Walang pigs. Nakikita nyo pa ba si Kuya Bong dito? Oo, kanina umaga bago umalis. Ayun nga po, kasi merong nag-message sa amin. So ito po yung message nung ating ka-business. Ayan. Lukod na naman. Sabi rito, good PM Papa Din, si Bong lulong na naman sa alak. Yung utang sa akin hindi pa nababayaran, 3,000 pesos po yun, sabi. Pagka umuwi po ba siya lasing? Hindi. Mabait naman siya pag umuwi. So medyo medyo nakakapagtaka. Minsan dito bumibili ng gin yan, tapos inom na siya dyan mag-isa. Minsan 2 beses na pa inumin ang isang gin niya. Pampatulog lang niya, minsan di siya nakakatulog dyan. Business, baka samantalahin mo itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga na monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa inyong lahat. At siguro po sa araw na ito ay magtataka kayo dahil iba na ang boses ni Anime Reactors TV. At simula nga po sa araw na ito ay itong boses lang ito ang maririnig nyo kay Anime Reactors TV. Ang totoong boses ng tao sa likod ni Anime Reactors TV. Pero syempre po, mananatiling ang mukha ni Anime Reactors TV ay si Anime Reactors TV pa rin po. Ayun guys, panibagong araw, panibagong reaction po ulit tayo. At sa araw pong ito, ibigyan natin ng reaction itong alarming na pagka-absent ni Kuya Bong ng 3 araw. Itong Friday vlog nga po ni Ka-Business ay pinuntahan nila itong si Kuya Bong sa bahay niya dahil sa 3 araw na pagka-absent nga po nito. Pero bago itong pagpunta nilang ito sa bahay ni Kuya Bong, ay binanggit ni Mrs. Ka-Business na nag-message sa kanya si Ate Clarissa. At ang sabi nga ni Ate Clarissa sa message niya, ay nung Miyerkules daw, ay pumunta itong si Kuya Bong sa bahay ng nanay niya doon sa Bulacan. Dumating nga daw ito doon ng bandang tanghali at umalis daw ito doon ng bandang alas 8 na ng gabi. At ayon din kay Ate Clarissa, ay nakabike lang itong si Kuya Bong nang pagpunta niya doon sa Bulacan, sa bahay nga ng nanay nito si Ate Clarissa. Nasabi ko nga pong alarming ang pagkaka-absent na ito ni Kuya Bong dahil na rin doon sa sinabi ni Ate Ninette kay Mrs. Ka-Business na hindi na daw niya nakikita yung bike ni Kuya Bong. At bukod doon sa sinabi ni Ate Ninette na yon, ay may nag-message din daw dito kay Papa Dins na si Kuya Bong daw di umano ay may utang sa kanyang 3,000. At ayon din sa nag-message kay Papa Dins ay itong si Kuya Bong nga daw ay langon-langon na naman, lulong na naman sa alak. Pero nung tawagan naman ito at i-text ni Ka-Business at ni Mrs. Ka-Business ay hindi sumagot. Ito nag-message na ito kay Papa Dins. Kaya malamang sa malamang ay isang bogus lang to o isang manloloko. At dahil sa sinabing ito ni Ate Ninette, plus yung nag-message pa nga kay Papa Dins,
ay minabuti nila ka-business na puntahan itong si Kuya Bong sa bahay nila at alamin kung ano nga ba yung totoo. Kaya lang, nung pagdating nila doon, ay wala nga doon si Kuya Bong. Nakalak ang bahay at tulad din ng sinabi ni Ate Ninette ay wala nga doon yung bike ni Kuya Bong. Kaya naman medyo nawindang tayo ditong lahat guys. Dahil na siguro sa nakita nating ugali ni Kuya Bong na pagbebenta nga niya ng mga gamit niya sa bahay. Tulad nga halimbawa nung una na ibinenta nga niya itong kalan, kawali, kaldero, at maging yung bigas nga niya ay naibenta rin niya. At nang tanongin nila ka-business si Kuya Bong kung bakit niya ibinenta ang mga gamit niya sa bahay, ang sagot nito ay napasubo nga daw siya doon sa inuman. Kumbaga, naudyo ka ng barkada. At hindi lang isang beses itong nangyari guys. Dahil bago dumating si Ate Clarissa dito sa bansa, ay pinamili uli nila ka-business itong si Kuya Bong ng mga gamit sa bahay. Pumili ulit sila ng kalan, ng kawali, ng kaldero. Pero bago pa man dumating itong si Ate Clarissa, ay nagpasaway na naman itong si Kuya Bong at ibinenta na naman niya ang mga gamit na bagong bili nila ka-business. At ang dahilan ay nasulsulan na naman siya ng mga barkada niya. Napasubo na naman siya sa inom. Alam nyo guys, sa totoo lang may pagkasira ulo din itong mga barkada ni Kuya Bong. Alam na alam nila kung paano nila uutuin si Kuya Bong. Alam na alam nila kung ano yung kahinaan ni Kuya Bong. Alam na alam nila kung paano nila paiikutin si Kuya Bong. Kasi ang nakikita kong katangian nitong si Kuya Bong ay ito yung tipo ng tao na hirap siyang tumanggi. Lalo na siguro doon sa request niya ng mga barkada niya. Siguro pag pinukulang na sa pang-inom at wala na sila maibili, ay ito si Kuya Bong ang kanilang inuulok-ulokan o inuuto-uto. At dahil nga sa medyo may pagkaisip bata itong si Kuya Bong, ay madali nilang nauuto itong si Kuya Bong. Kumbaga, madali nilang napapasunod sa kung ano yung gusto nila. Kaya kung akong tatanungin sa pagiging oportunista ay napakalaking siraulo din talaga nitong mga barkada nito si Kuya Bong. Siguro dahil alam nila na kahit ibenta ni Kuya Bong yung mga gamit na ibinigay sa kanya ni ka-business, ay alam nila na ibibili lang ulit ito ni ka-business. Kaya naman sinasamantala nila. Pasensya na sa mga barkada ni Kuya Bong, pero yun po yung totoo. Tapos ayon kay Mrs. Ka-business, nung Martes nga daw po bago umuwi itong si Kuya Bong, ay bumali muna ito sa kanya ng 1,000 na pambili daw ng pakain sa baboy. Kaya lang, silipin naman ni Bay Papaya yung loob ng bahay ni Kuya Bong, ay wala siyang nakita doon ng kahit kaunting pagkain ng baboy. At sabi rin natin ni Ninette, ay kaning baboy na lang ang ipinapakain nitong si Kuya Bong sa kanyang mga alagang baboy. At natanungan nga daw ni Ate Ninette kung nasan yung pera ng pambili ng pakain ng baboy. Ang sabi daw ni Kuya Bong ay wala na, ubos na. Kaya sa pagkawala ng bike niya ay talagang marami ang nagduda na ibinenta ito ni Kuya Bong. Kahit ako, yun din yung unang pumasok sa isip ko na napasubo na naman sa inom ito si Kuya Bong at nauto-uto na naman ng barkada at nahimok na ibenta itong si bike para may maipang inom ulit sila. At dahil nga sa nabanggit ni Ate Clarissa kay Mrs. Ka-business na nagpunta si Kuya Bong noong Miyerkules sa bahay ng nanay niya, ay minabuti nila ka-business na puntahan yung nanay ni Ate Clarissa sa Bulacan upang mag-alam kung ano ba yung naging takbo ng usapan nila nung panahong nandun si Kuya Bong. Kasi inisip din dito ni ka-business na baka may nasabi ang pamilya ni Ate Clarissa na hindi nagustuhan nito si Kuya Bong at yun ang isa sa naging dahilan ng kanyang pag-absent na naman ng 3 araw. Si Kuya Bong kasi may katangian itong mabilis sumama yung loob. Kaya naisip ni ka-business na baka sa kwentuhan nila doon ay may hindi nagustuhan ito si Kuya Bong sa mga sinabi ng kamag-anak ni Ate Clarissa at yun nga yung pinagtampo nito. Pero isa lang ito sa tinitingnan ni ka-business. Dahil tinitingnan din niya na baka sa mga kapatid naman niyang kagwang ito nagkaroon ng sama ng loob o tampo kaya hindi ito pumasok. Pero pagdating naman nila ka-business doon ay magandang balita naman yung sumalubong sa kanila sa naging pagpunta doon ni Kuya Bong. Bagamat hindi nadat nandun nila ka-business ang nanay ni Ate Clarissa, ay nadat na naman nila doon yung hipag ni Ate Clarissa. At ayon nga sa hipag ni Ate Clarissa, ay dumating doon si Kuya Bong ng bandang alas 5 o alas 6 ng hapon.
At umalis na nga daw ito ng mga bandang alas 8 ng gabi. At ayon din sa hipag ni Ate Clarissa, ay naging maayos naman ang pagpunta doon ni Kuya Bong. Nakipagkwentuhan daw ng maayos doon si Kuya Bong, nakipagkulitan doon sa mga bata, at bukod nga daw sa kwentuhan ay pinayuhan din daw nila ito na wag na mag-a-absent, magpapasok na, at kung a-absent man ay magpaalam ng maayos kay Laka-Business. At dagdag pa nga ng hipag ni Ate Clarissa na parang ibang bong yung kaharap nila ng mga oras na yun. Kumbaga ibang-ibang bong daw yung nakikita nila sa vlog kumpara doon sa bong na kausap nila nang walang camera. Kasi si Kuya Bong daw pag nasa harap ng camera ay tahimik lang o pili ang sasabihin. Pero pag wala daw camera ay madaldal ito. Nakikipagkwentuhan na maayos at medyo makulit o nakikipagkulitan. Pero bagamat madaldal itong si Kuya Bong ay hindi naman siya lumalampas o hindi siya balahura makipag-usap. At tuwan-tuwa nga yung hipag ni Ate Clarissa dahil ang galing daw makipag-usap o makipagkwentuhan nito si Kuya Bong. At wala rin daw naman na napag-usapan silang hindi maganda o ikasasama ng loob ni Kuya Bong dahil nagtatawanan nga daw sila doon. At masaya nga daw yung tinakbo ng pagkukwentuhan nila bago nga po umalis itong si Kuya Bong. At ito din yung sabi ni Ka-Business na itong si Kuya Bong ay ibang-iba talaga pag nasa vlog. Dahil pag may kaharap itong camera ay bibihira talaga yung salitang lumalabas sa bibig nito. Pero sa off-cam nga daw ay talagang madaldal itong si Kuya Bong. Mahilig magbiro, makipagtawanan. Kumbaga iba yung nakikita natin sa vlog na Kuya Bong kumpara doon sa Kuya Bong pag wala sa harap ng camera. At syempre, doon sa nalaman ni Ka-Business sa ipag ni Ate Clarissa na naging maayos naman si Kuya Bong doon, walang naging problema. Kumbaga, naging maginoo naman si Kuya Bong doon, walang nasabing hindi maganda. Ikinatuwa talaga yun ni Ka-Business. Kumbaga, proud na proud doon si Ka-Business sa ginawang niya ni Kuya Bong. Dahil nga sila Ka-Business, yung tumatay yung magulang nitong si Kuya Bong. Kaya naman gano'n na lang ka-proud si Ka-Business na hindi talaga nagkalat doon si Kuya Bong. At dahil nga sa nalaman nila Ka-Business na naging maayos naman yung pagpunta doon ni Kuya Bong, ay nanatiling palaisipan sa mga oras na yun. Kung ano nga ba yung dahilan ng 3 araw na naman pag-absent ito si Kuya Bong. At pagkagaling nga nila Ka-Business sa bahay ng nanay ni Ate Clarissa sa Bulacan, ay minabuti nilang dumiretso ulit sa bahay ni Kuya Bong para magbakas sakali na ando na si Kuya Bong. At yun nga, hindi naman nabigo sila Ka-Business dahil nadat na nila na nandun si Kuya Bong. Nung nasa bungad pa nga lang sila ay natanaw na nilang walang lock ang pinto ni Kuya Bong, kaya naman sinorprise nila ito. Nagpanggap pa nga dito si Ka-Business na isang gay na kumakatok doon sa pinto ni Kuya Bong. Pero nung hindi nagbubukas yung pinto ni Kuya Bong ay pinasilip niya kay Bay Papaya doon sa bintana sa likod kung andun nga ba sa loob si Kuya Bong. At suminyas naman si Bay Papaya na nandun sa loob si Kuya Bong. Kaya muling kinatok ulit ito ni Ka-Business. At sa pagkakataong ito ay binuksan na ni Kuya Bong yung pinto ng kanyang bahay. At tila nagulat itong si Kuya Bong na si Ka-Business yung nabungada niya sa kanyang pinto nung buksan nga niya ito. At pagpasok ng Ka-Business sa bahay ni Kuya Bong ay kapansin-pansin na nasa katinoan ito si Kuya Bong. Kumbaga ay wala sa impluwensya ng alak. At ang isa pang good news ay naroon din yung bike na inakala nating lahat na nawawala o naibenta na nga nito si Kuya Bong. Kaya malinaw na na-false alarm na naman tayo ni Kuya Bong o na-prank na naman tayo nitong si Kuya Bong. Dati kasi ginawa na rin ni Kuya Bong itong pampaprank na ito tungkol sa bike niya. Kung matatandaan natin yung isang vlog ni Papa Dins ay na-prank na rin ito si Kuya Bong na nawawala itong bike niya. Na kesyo na nakaw daw nung siya'y lasing. At pati nga si Papa Dins ay inakala na naibenta na rin ni Kuya Bong itong bike niya.
Pero yun nga, pero naman nagtagal ay na-reveal din naman ni Kuya Bong na yung bike niya ay naroon lang sa harap ng bahay ni ka-business. At nung tingnan nga nila Papa din, naroon naman nga, malinaw na prank lang ang lahat. At dito nga sa bagong pangyayaring ito ay biniro pa nga ni ka-business itong si Ate Nenet nang makita nga nila na nandun yung bike sa loob ng bahay ni Kuya Bong. Sabi nga ni ka-business kay Ate Nenet ay nako, umanda ka sa ating viewers ngayon dahil ikaw yung nagsabi na nawawala ang bike nito si Kuya Bong. At sabi nga ni Ate Nenet ay si Bong kasi nung tanungin ko sabi niya nawawala yung bike niya. Tapos sinilip ko sa bintana ay wala nga. Kaya akala ko totoong nawawala na yung bike ni Kuya Bong. Kaya lang dahil din sa pangyayaring ito ay naglabasan na naman ang mga viewers ni ka-business na mga Marisol. At yun nga, sinusulsula na naman si ka-business na bitawan na daw itong si Kuya Bong. Pabayaanan daw si Kuya Bong. Dahil itong si Kuya Bong daw ay wala ng pagbabago. Pero para sa akin, dun sa mga nagsabing wala ng pagbabago itong si Kuya Bong, ang masasabi ko po sa inyo mali. Napakalaki pong pagkakamali niya sinabi niyo yan. Kasi ang totoo ay napakalaki na ng pinagbago ni Kuya Bong kumpara dun sa dati. Kung matatandaan nyo, nung unang makita ito nila ka-business, ay napakailap nito si Kuya Bong. Natila ba takot ito sa tao? Na maging itong sila ka-business nga ay iniiwasan ito. Pati nga yung open nila ka-business na kumain sila sa karinderya ay tinanggihan itong si Kuya Bong. Kumbaga, ganun dati itong si Kuya Bong. Yun yung unang nakilala nating Kuya Bong. Pero ngayon, ay nakikita natin na kahit pa paano ay nakakasabay na ito sa biroon ng kanyang mga kapatid na kagwang. At napansin ko din dito kay Kuya Bong na mas malaki ang pinagbago nito nung ito ay mapatayuan ng bahay ni ka-business. Matapos nga yung ribbon cutting ng bahay niya, ay kapansin-pansin yung pagpasok niya ng kusa. Kumbaga hindi na siya hanapin. Kung dati ay 1 linggo o mahigit pa sa 1 linggo, inaabot pa nga ng 1 buwan na hindi siya nagpapakita kay ka-business, ay simula nung magkaroon siya ng bahay ay yung hindi na tumatagal ng 1 linggo yung absent niya. At kusa talaga siyang pumapasok. At mas lalo na nga nung makasama niya ito si Ate Clarissa. Kahit pa sabihin natin 4 na araw lang yung naging pagsasama nila ni Ate Clarissa ay napakalaki. Napakalaki namang ipinagbago ni Kuya Bong nang dahil doon. Kumbaga, napakalaki na naging papel ni Ate Clarissa para sa pagbabago nito si Kuya Bong. Biruin mo sa 4 na araw na yon ay natuto na siya na mangarap para sa sarili niya. Kung matatandaan nyo, yung isang vlog ni Papa Dins na bumili sila ng jacket na tinanong niya ito si Kuya Bong kung anong pangarap na sasakyan. Sabi ni Kuya Bong, ayaw niya ng motor dahil hindi siya mahilig dito. Ayaw din niya ng kotse dahil wala din siyang hilig dito. At ang tanging pangarap nga daw niya ay mabuo yung pamilya niya. Meron siyang bahay, may asawa, at may 2 pirasong anak. Yun daw yung pangarap niya sa buhay. At pati si Papa Dins nga ay attach sinabing ito ni Kuya Bong. Maging yung mga kapatid niyang kagwang na kasama niya ng mga oras na yon ay nagulat din sa sinabing yun ni Kuya Bong. Dahil first time talaga na narinig kay Kuya Bong yung mga ganong pananalita. Tapos hindi lang yun. Dahil nagawa na rin niya magpayo sa bagong membro ng ka-business family na si Dexter. At hindi na maigsi yung sinabi niya doon. Kumbaga mahaba yung sinabi niya doon. At kung matatandaan niyo rin yung isang vlog ni ka-business na pumunta sila doon sa anak ni Ate Clarissa na si Jamir. Sabi nga niya sa anak ni Ate Clarissa na hindi niya paiiyakin si Ate Clarissa. At mamahalin daw niya ito habang siya nabubuhay. Hindi daw niya sasaktan hanggat sila ay nabubuhay. At sabi nga niya ay maging si Jamir ay ituturing na rin niya na tunay na anak.
Napaiyak pa nga dito si Mrs. and Mr. Kabisnes sa sinabing ito ni Kuya Bong. Dahil first time lang talaga na makapagbitaw ng gantong salita si Kuya Bong. Na bagamat kambubulol nga siya nun, ay ramdam mo na galing talaga sa puso yung kanyang mga sinabi. Kaya doon sa mga nagsabi na wala ng pagbabago si Kuya Bong, ayan na po, nakikita na po natin yung napakalaking pagbabago nitong si Kuya Bong. Pero may isang comment dito sa comment section ni Kabisnes na nagpakulo talaga ng dugo ko. Ito basahin natin guys. Ipa-flash ko sa screen. At kayo na po ang maghusga kung gaano kakitid ang utak nitong nag-comment na ito. Ayan guys. Ano po sa palagay nyo? Ako kasi sa palagay ko, ito yung tao na feeling perfecto. Siguro, isa ito dun sa, siguradong isa ito dun sa Marisol na lagi nagsusulsol kay Kabisnes na bitawan na itong si Kuya Bong. Napabayaan na itong si Kuya Bong. At dahil ang hangad niya ni Kabisnes ay mabago ng tuluyan itong si Kuya Bong, at dahil nga napamahal na rin sa kanila itong si Kuya Bong, at siguro ito yung pinagpuputok ng botche nito na hindi siya sinusunod ni Kabisnes dun sa kanyang solusyon na bitawan na si Kuya Bong. At dahil nga hindi siya sinunod ni Kabisnes sa kanyang solusyon na yon, kaya naman ngayon ay ginagawa niya ng issue itong si Kabisnes. Pati iba naman yung pagpapagawa ng bahay ni Kabisnes, yung pagpaparenovate ng bahay ni Kabisnes at pagkabili ng mga gamit sa bahay. Itong si Kabisnes, maging yung dalawang sasakyan daw, na nakabili daw si Kabisnes ng dalawang sasakyan, ay dahil daw yun sa views kay Kuya Bong. Kesyo si Kuya Bong nga daw ang nagpayaman o nagpapayaman dito kay Kabisnes. At sinabi pa niya na kaya daw hindi mabitawan ni Kabisnes si Kuya Bong ay si Kuya Bong ay business para kay Kabisnes. Ano kaya sa tingin ng aling ito? Na yung views kay YouTube ay piso per views? Akala ba niya yung 2 million views na yun? Mahigit na 2 million views na yun kay Kuya Bong ay 2 million pesos din yung kinita nila Kabisnes? Hindi po ganon. Hindi po piso per views kay YouTube. FYI lang po. Hindi lang po si Kuya Bong ang content ni Kabisnes. At hindi lahat ng kinikita ni Kabisnes ay napupunta sa sarili niyang bulsa o sa sarili lang niya. Sa live nga po ni Kabisnes, kung nanood kayo ng live ni Kabisnes, ay sinabi niya doon na 600,000 ang ginagastos niya sa pagtulong o sa pag-charity buwan-buwan. Kaya hindi lahat po ng kinikita niya ay napupunta sa sarili niya. Malaki dito yung napupunta doon sa pag-charity. Isipin mo, araw-araw sila nagbi-mission. May mga kagwang pa siyang sinisweldohan. At yung pagkuha niya sa mga kagwang at pagbibigay niya ng trabaho sa mga kagwang, ay bahagi yun ng pag-charity niya. At isa pa po, iisang sasakyan na nabili ni Kabisnes. Hindi dalawa. Dahil yung isa doon ay kay Papa Dins. At galing yun sa kinita ni Papa Dins sa pag-YouTube niya. Hindi po yung kay Kabisnes. At si Papa Dins, walang million views kay Kuya Bong. O kahit nga sa anong content niya, wala siyang million views. Kaya malinaw lang na hindi si Kuya Bong ang nagpapayaman kay Kabisnes. Kaya maling-mali na sabihin yung kaya hindi mabitawan si Kuya Bong ay dahil si Kuya Bong ang nagpapayaman dito kay Kabisnes. Ang dahilan po kaya hindi mabitawan nila Kabisnes itong si Kuya Bong ay gusto nilang mabago ang buhay ni Kuya Bong. Yun lang po yun. Sa totoo lang po dyan sa nag-comment na yan, ang hirap nyo pong pasalamatan sa ginawa nyong panonood. Dahil nanood nga po kayo, ay balibat naman yung utak nyo. Tapos i-comment nyo pa yung balibat yung pananaw na yan. Kaya mas magaling pa, hindi na lang kayo nanood para hindi na rin kayo nag-comment ang balibat. At lilinawin ko rin po dito sa nag-comment na ito, na ito sila Kabisnes ay may business yan. Hindi ko na lang sasabihin ko anong business ni Kabisnes. Dahil kung talagang nanonood ka ng mga vlog ni Kabisnes, ay alam mo dapat kung ano yung business ni Kabisnes. Kung di mo alam, balikan mo yung mga vlog ni Kabisnes para malaman mo. Kaya lang, baka sabihin mo naman na yung views na galing sa'yo, yun yung nagpayaman kay Kabisnes na naman. Ang hirap ng ganyang utak. Ika nga sa kanta, libre naman maging tanga. Pero wag nang araw-arawin pa.
Nakakainis eh. Paano guys, hanggang dito na lang muna po itong aking reaction video. Dito ko na muna po ito tatapusin. At muli po, maraming thank you po sa patuloy niyong pagsubaybay at panonood sa aking mga upload video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, baka pwede naman pong papindot ng subscribe button. Paki-share, like na rin po ng aking video. Yun, maraming salamat po. At kita-kits po sa susunod ka pong upload. At maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bidridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bidridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.